Bago natin puntahan yung away ni Kiko at ni ni Alan, parang parang tight na tight kami, 'no. Bago natin puntahan yung bangayan ni Senator, Kiko Pangilinan at saka dito kay ano, kay Mr. 10K. Pag-usapan ho muna natin 'tong sinabi ni Senator, Ping Lacson. May sinabi siya kanina, eh. Pinost niya sa kanyang social media, oo. Ang sabi, mag-ingat daw tayo, iingat daw tayo sa mga quote unquote, homegrown traitors. Ay, grabe. Homegrown traitors. Oh, ibig sabihin, mga traidor sa bansa. Na mga Pilipinong traidor sa bansa. Homegrown, eh. Oo, homegrown. Mga Chinators, correct. Manat may mga Chinators. Basahin natin yung balita. Ito kasi sabi niya. Yan. Lacson warns versus homegrown traitors amid West Philippine Sea dispute. Yun ang malala doon, guys, eh. Yun ang malala. Yung ano, dito ka lumaki sa Pilipinas, tapos dito ka nag-aral, dito ka nagka-utak, dito ka natuto mag-work, dito ka natutong dumiskarte. Tapos ang ending mo magiging agent of foreign influence ka, di ba? Magiging modernong makapili. Di ba? Moderno makapili, guys, eh. Ganun-ganon ang dating, guys, eh. Ganun-ganon ang dating, eh. Makabagong makapili. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson yesterday raised the possibility of homegrown traitors operating within the Philippine government, warning that foreign powers often utilize recruitment in place to infiltrate rival nations and shape local narratives. Ngayon, mga babayan, hindi ho ito ang first time na nangyari ho ito sa Pilipinas. Kung babalikan nyo ang kasaysayan, ito po ang pangalawang beses, oo, na nagkaroon ang Pilipinas ng homegrown traitors. Pangalawang beses na ho ito. Ano ho yung unang beses? Yung unang beses ho, mga kababayan, nung aktibong-aktibo pa ang CIA sa Pilipinas. Yon ay nung panahon ni Ferdinand Edralin Marcos Sr. Kung nakalimutan nyo na ho, during the time of former President Marcos Sr., talagang ano naman, talagang nandyan, kitang-kita, oo, ang galawan ng netong mga netong CIA. Nag-umpisa ho yan nung panahon nung Magsaysay. Oo, kasi CIA naglagay kay Magsaysay. Oo. CIA yan, CIA naglagay kay Magsaysay. So, doon ho yan nag-umpisa. Tapos nagtayo sila ng counterpart, ng kalaban ng COMELEC, na akala nating lahat official government department, hindi pala. Yung NAMFREL, National Movement for Free Elections. CIA ho yan, guys. CIA ho yan. Noon, hindi na ngayon, pero noon, oo. CIA yan before. At hindi rin ho ito ang first time na merong isang bansa, CIA as in Central Intelligence Agency. Yes po, VMB Irene P. The CIA, no one else. The CIA. Meron pa nga conspiracy theory, CIA daw nagpapatay kay Magsaysay. Magsaysay is my guy. Sila yung yung ang gumawa ng campaign ni Magsaysay are actually paid by the CIA. Oo.
So, this is not the first time na meron tayong mga foreign powers who are interfering with our political affairs. Ah, so yun. This is not the first time. In fact, mga kababayan, kung hindi maniwala man kayo sa hindi, and ako, I'm inclined to believe it is true, na yung 1986 EDSA Revolution is actually a CIA-funded event. Actually, may nabasa pa nga akong dokumento ang sabi, swerte daw. Sinuwerte daw ang CIA doon dahil hindi ho kasama sa plano nila na babaliktad si Enrile. Hindi ho kasama sa plano nila yon. Ang kasama ho sa plano nila yung kay Fidel Ramos. Yon. Fidel Ramos yun. Si Fidel Ramos, nakipag-usap siya sa isang Secretary of State yata ng Amerika before nagkaroon ng EDSA People Power. So, nagbagsak ng pera ang CIA sa Catholic Church through Cardinal Sin. Di ba? It's interesting, no? Cardinal Sin. So, ayun. So, ganun yung nangyari noon. All of these are part of a declassified CIA document. So, actually, mga kababayan, kung tutuusin, yung EDSA People Power is not actually a Philippine holiday. It is actually an American holiday. Kaya tayo may people power noon dahil sa Amerika. At nagkataon lang na si Enrile sumama kay Ramos at the time. Which again, sabi nga nun sa CIA document na, if I'm not, di ba na-live na natin dito yon? Tagal na. As in years ago, bago pa magkaroon ng campaign. Mas reported nga yun eh. Every time ito topic ko yan, yung EDSA Revolution, laging mas reported yun. Anyway, going back. Tapos may option pa yan, di ba? Option 1, convince Marcos to step down. Option 2, convince Marcos to groom a successor. Option 3, convince Marcos blah 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 blah. Ang dami nun. Ang daming option 5 yata hanggang option 6, 7 yata yun eh. Yung gagawin ng CIA. But anyway, I mentioned all of that to prove na meron ho talagang ang Pilipinas has always been under the influence of a foreign power. And hindi ko alam, siguro kasi dahil doon kumukuha ng kapangyarihan kung sino man yung nakaupong presidente. So, nung panahon ni Digong, kumukuha siya ng kapangyarihan sa China. And this time, si PBBM man nakaupo, kumukuha naman siya ng impluwensya sa Amerika. Which, alam nyo, ang sabi ni Ultra dito, Coach, prioritize mo magkaroon ng solid proof kasi hindi tatanggapin ng iba yan dahil nakatag na conspiracy. No! I've already shown proof, Ultra Tito. Tagal na. Nabi mo yung mga videos ko tungkol sa 1986 EDSA Revolution. Lahat yun. Pinakita ko doon lahat. CIA files, lahat nandun. Anyway, even Walden Bello says na Walden Bello, komunista yun ha. Komunista yun. He admits that the 1986 EDSA Revolution is an American instigated event. Maski siya. Sinulat niya yun sa Krappler. Oo. Nakasulat yun sa Krappler. Ngayon, mga kababayan, ang problema, may bagong player. Oo. May bagong tambay sa kanto. Kumbaga.
May bagong tambay sa kanto. Ngayon, ang tambay sa kanto, si China. At mas maingay siya. At mas obvious siya. Oo, mas obvious siya. Mas obvious siya. Si China. Hindi siya nagtatago. Yun yung sinasabi ni Ping Lacson. Yun yung sinasabi ni Ping Lacson. Na may mga homegrown traitors dito sa issue ng West Philippine Sea at ang interest ng China sa Pilipinas. Homegrown. Lahat yan, mga kababayan, pumasok nung panahon ni Rodrigo Duterte. Lahat yan. Lahat. Si Digong talaga ang magpapabagsak sa Pilipinas. Wala akong iba magpapabagsak sa Pilipinas maliban sa mga Duterte. Yun talaga. Imagine, mga kababayan. Imagine. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, di ang daming Chinese sa Pilipinas, no? Kasi daming pogo Daming pogo. Tapos, nagpasok ng mga Chinese citizens doon sa Coast Guard, di ba? Auxiliary. Tigas ng mukha ni Digong. Nagpasok ng Chinese citizens sa auxiliary ng Coast Guard. Yung civilian auxiliary, my goodness. Oo. Traidor talaga Binenta pa ang Pilipinas sa China sa pamamagitan ng isang secret agreement. Buti sana ang ko-imbento ng Pilipinas yun. Kaso hindi. China ang nagsalita. China ang umamin. China ang umamin. China umamin Di ba? So, paano ngayon yan? Si Digong talagang sumira sa Pilipinas. Nagtayo na ng Pogo, pinasok ang drug sa Pilipinas, pinasok ang human trafficking, pinasok lahat ng krimen sa Pilipinas na sinusukan ng China sa Pilipinas sa ginawa. Tarantado Pardon my French, pero let's call it as it is. Buti nga, nakakulong na yung hayop na yun Sana magtagal pa. Sana yung huling uod na pipirma sa kanya, taga-Hague. Sana yung huling uod na na pipirma sa kamatayan niya nasa Hague. Nasa The Hague. Sana. Well, I've heard na namatayan yung pamilya nila. Yung pamilya nila, di ba? Pamilya Duterte, di ba namatayan nga daw? Baka mukha may susunod. Mukha may susunod. But anyway, kapatid ni Digong dead. Yun nga yung nabalitaan ko. Ano daw to? Survey ratings daw ni bagsak lahat si BBM. Di mag-EDSA na kayo. Mark Pascual, mag-EDSA na kayo. Go! Lang yan, di nga kayo makabuo ng 20 bangaw doon. Mag-EDSA na kayo. Tiwala pala lahat kay Sara Duterte. Mag-EDSA na kayo. Lang yan. Bobo talaga tong Mark Pascual. Alam mo, Mark Pascual, welcome ka talaga dito para meron kaming anggulo ng kabobohan ng mga DDS. si Mark Pascual lang kabobohan ng siya representante ng mga bobong DDS dito. Hindi, mag-rally na lang kayo, Mark Pascual, mas maganda. Papaguri mo pa kami mag-survey. Kayo na lang, mag-rally kayo, mahilig kayo sa rally. Buo kayong 32 million Taas sa survey, tapos di ba kabuo ng 32 million? May 32 million kami support kay Sara Duterte. Nasaan ang 32 million? 32 million bangaw, pwede. Anyway, ayan yan si Mark Pascual. Kasi nag-subscribe yan dito para ma-insulto. Alam niyo naman, mga stupids. STUPIDDS.
Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka dyan. So, ayun na nga. Ay, naku. Diyos ko. Nagrally sa Cebu. Anak ka ng tipaklong. Wala pa yata 30 yung ang bobo talaga ng mga DDS eh. Ang taas ang tiwala at trust ready kay Sara. O di mag-EDSA na kayo. Nakalantipaklong. Kung di pa kayo sasabit sa INC, wala kayong numero. Nakalantipaklong, hindi nga kayo pinapasok sa rally ng INC. Diyos ko. Hindi nga. Mag-EDSA na kayo, dali. Hinihintay ko yan, tagal na. Anyway. Tuloy natin to. Ay, Mark Pascual, wag kang aalis dito ah. Kailangan ng representative ng mga bobo dito. Ikaw yun. Ano? Hindi. Mag-rally kayo. Pagkakali survey nyo pa ako, papagurin nyo pa ako. Mag-rally kayo, mga bobo. Anyway, tuloy natin. Okay. So ito na nga yung mga DDS. Partida may China at Chabit pa. Correct. Di ba? May numero pala kayo. Di mag-rally na kayo. Di ba? Kayo na may 30 million, di ba? 32 million. Di mag-rally na kayo. Ito naman, napakadali. So ito na nga sabi ni Ping Lacson. Pakinggan natin yung balita. Mainit ang Senator Ping Lacson. Abay, tama rin lang naman ha? Abay, nangangamatay yung ating mga kababayang sundalo dyan sa West Philippine Sea. Nasasaktan. Binobomba, pati mga fishermen natin. Pagkatapos, may nagtatanggol pa sa kalaban. Ayan. Mga nagkalat daw ng ingrown. Ayan. Hindi nga ingrown. Ano nga ba? Homegrown. Homegrown. Ayan, na ba yan? Homegrown. Mga nagkalat na homegrown traitors dapat pag-ingatan sa issue ng China. Ayon kay Senator Ping Lacson. Akala ko dapat ibitin ng patiwari. Sino ba sila? Marami ba dyan sa Senado? Tanga. Relax ka lang, Senator Marcoleta, ha? Ayan, mukhang hindi ka safe dito. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ay, Senator Jinggoy. Si Jinggoy. Ayan. At alamin natin ang detalye mula kay Aris number 28. Naku, baka matutuloy na yung privilege speech ni Senator Dante Marcoleta ngayon. Kasi last week napigil ha? Napornada. Ngayong nagkakabansagan na ng homegrown traitors. Ano daw, mga DDS nagpapakalye survey sa Davao. Ano na naman kabobohan yan? Ano kabobohan yan? Salamat sa super chat, Mano Puara. Wow naman! Wow! Anyway, Wow! tuloy natin. Abay, baka bumanat sa privilege speech ang Senator Rodante Marcoleta. Tanga. Chill lang, Senator Sir. Aris number 28. Di ba? Di ba yun yung yun yung sinabi ni Marcoleta dun sa taga-Abante? Yung ini-interview siya tapos nung akala niya binabana ng Abante yung phone call tapos sinabihan niya ng tanga. Grabe naman. Na-record pa yun. Manda. Di ba pareho yung homegrown sa ingrown? Mas masakit daw yung ingrown, Raymond, kasi yung sakit sa kalingkingan ramdam sa buong katawan. Mapipilay ka pa minsan pagkasahin lalaki mo yun. Hindi ka makapagsapatos. Ngayon at Ilay, nagpamalakas si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa mga tinawag niyang homegrown traitors na nakandang event ang kanilang bansa para sa pag-ibig interest. Sa kanyang post sa X o dating Twitter, sinabi ni Lacson na kabilang sa mga pinanggagalingan ng mga informasyon kapag may girian ng dalawang bansa yung mga tinawag niyang traidor.
Ito'y kasunod ng mainit na pinag-uusapan sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea na gustong ipamigay na lamang. Una nito'y kanyang tinastigo ang anak ni Senador Dante Marcoleta na si Party List Representative Paulo Marcoleta dahil sa mga banat nito sa mga opisyal ng Philippine Coast Guard at mga senador na tumitindig laban sa China. At ito ay ng kanyang sabihin na kapag magkaroon daw ng gera sa pagitan ng Pilipinas at China, ang spokesperson ng Coast Guard at ang mga mayapang na senador ang ibabala sa kanyon. Para kay Lacson, walang lugar ang mga personal na pag-atake gaya ng ginawa ng nakababatang Marcoleta. Paalala ng senador, hindi dapat lumayo sa punay na isyu ng Kalayaan Island Group o KIG na sakop ng Palawan ay teritoryo ng Pilipinas na dapat lang ipaglaban. Taliwas ito sa gusto ni Senador Marcoleta na i-give up na lang dahil hindi daw ito sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Payo ni Lacson, bumisita ang mga Marcoleta sa KIG upang makita nila na may maayos at gumaganang lokal na pamalaan doon. Merong eskwelahan, may airport, merong military, police at coast guard station. Ito yung matatandaan o sa record Mayor at Elaine, 1946 nang nadiscovery ng adventurer na si Tomas Cloma ang Kalayaan Island Group at 1956 nang formal na kanilang inukubahan ang Isla ng Pag-asa na tinawag niyang Free of Freedom Land. Mula sa Senado. Teka muna, so anong mangyayari ngayong magdidebate ba? May privileges ba si Senator Marcoleta? Hanggang ngayon, Mayor, ay hindi pa naaaprobahan yung Senate Resolution 256 sa plenary. Ito yung resolution na pinirmahan ng 15 senador na kumukondina sa Chinese Embassy sa Pilipinas dahil doon sa kanilang mga agresibong pahayag laban sa mga opisyal ng Pilipinas na nagsasalita para sa China, against sa China sa issue ng West Philippine Sea. Dahil nagkakaroon pa ng pinagdidebatihan pa ito at ang mga nag-interpellate ay si Senador nung huli ay si Senador Dante Marcoleta kay Senator Kiko Pangilinan na siyang sponsor ng panukala, Mayor. Ayan, okay. So ngayong Lunes, Raymond, tatalakayin pa daw ang posibleng involvement ng presidente dito sa kontrobersya ng insertion, pati ba yung flood control project? Di ba matapos yan? Anyway, off topic. Okay, puntahan natin yung sinabi ni Lacson mismo sa kanyang page. Ito yung sinabi ni Ping Lacson. Saan na yun? Wait lang, bagal ay internet. Oo. Converge kasi Dennis Uy. Dennis Uy. Ito sabi ni Senator Ping Lacson. Ayan. Ito. In geopolitics, the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors. Ayan, yung sinasabi nyo. Who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Ayan. Oo, homegrown traitors yan. Tulad ni Rodrigo Duterte. Tulad nung Ana Malindog Uy. Tapos, sino pa ba? Yung mga, sino pa ba yun? Yung sa yung sa Pandisalan ba yun? Basta yun, yung may pandesal something. Oo, yun. Mahilig yun sa mahilig yun sa mga pro-China Oo. Yan, si Francisco Chu Laurel, yan. Si Alan Troy, yan yung mga yan. Basta lahat ng mga DDS, yan. Yung mga yung mga pro-China, yan. Mga homegrown traitors, yan. Oo. Mga pinalamon ng yuan. Pero kasi alam nyo, mga kababayan, again, umaano kasi sila, sumusunod lang sila sa utos at sa kumpas ng kanilang boss na mga Duterte. Yun lang naman talaga yun. Yun lang yun. Basta yung kumpas ng kanilang amo na si Rodrigo Duterte, yun ang kanilang susundan. Tapos sabi pa ni Senator Ping Lacson, the sun also rises with his own ad hominem.
suggesting to use the PCG spokesman and some senators as cannon fodder. If China declares war against the Philippines is uncalled for, he should visit Pag-asa Island in KIG and see for himself the functioning local government there. Hindi pa sila sumasagot. Ay, hindi. Ang sagot pala ni Rodante Marcoleta dyan. Ay, wait, sinend sa akin ni Arnel yun kanina eh. Pero basahin ko muna yung kay Jasmine. Sabi ni Jasmine sa super chat, the fact that you're here, DDS Mark Pascual, shows how triggered you are sa stream na to. Walang kwenta and yet you are here wasting your useless time and effort para mapansin. Desperate moves here, nakakadiri ka. Salamat sa super chat. Wow naman! Wow! Wow! Ayan, si Mark Lopez, isa pa yan. Oo, basta mga basta DDS na Mark, mga walang kwentang nila lang yan. Di ba? Oo, Mark Villar, walang kwentang nila lang, di ba? Oo. But anyway. So, ayun na nga mga kababayan. Marami na talagang ganun ngayon. Basta kapag DDS ka, mandatory na ikaw ay maniniwala lamang sa sinasabi ng mga Duterte. Yun lang. And mga kababayan, no, for clarity, this is not because yun talaga ang paniniwala nila. Ako I sincerely I don't sincerely believe, but I think mga kababayan na ito ay bunga ng impluwensya, however it is being provided yung impluwensya. Could be monetary, could be professionally, we don't know. Pero ito ay impluwensya ng United Front Work. Oo. Ayan o. United Front Work Department. Mga kababayan, itong article na to, 2023 pa to. PRC Influence Operations in the Philippines. O, di ba? 2023 pa to. Noon ko pa ito kinukwento sa inyo. Ngayon lang sila naging active, as in active na active. Pero noon ko pa kinukwento sa inyo to. Noon pa. So ngayon, mga kababayan, ino-operate na tayo. Noon, CIA ang umo-operate sa Pilipinas. Nung panahon nung nakatatandang Marcos, God rest his soul. Ngayon, hindi na CIA ang umo-operate sa Pilipinas. Eto na, yung Chinese Communist Party na. Through their United Front Work Department. Legit yan. No joke. No joke. Kaya nga dapat ngayon, lahat ng pro-admin na vloggers, content creators, influencers, dapat magsabay-sabay kayong labanan tong United Front Work. Kasi ito, this is the influence operations arm ng Chinese Communist Party. Kaya kung mapapansin nyo, nag-iba ng linya yung Chinese embassy. It's because of this group. It's because of this group. Baka nga taga dito pa sila eh. Si Alice Go, kasama dito. Alala nyo yun si Alice Go? Yun ang tayo ng Pogo na mayor before. Ngayon kasi hindi na masyado siyang pinag-uusapan eh. Pero ito yun. Sino pa ba? Yung mga kasama dito. Na nabalitang kasama dito. Si Alice Go. Meron pang isa eh. Si Infinitus. Ayan, si Edeltot. Salamat Edeltot Baldues. Ayan, si Infinitus. Kasama yan dyan. Kasama sila dyan.
Tapos, ang trabaho din ni United Front Work, mga kababayan, sila rin ang nagbabayad sa mga politiko. Sila yung bumibili ng impluwensya. Sila ang nagpopondo sa mga social media influencers. Kaya nga sila yung modern makapili eh. Sila yung homegrown traitors. Alam nyo ba, nakakatawa? Meron pang post kanina, si Chinese Embassy. Wait, titingnan ko nga. Kung naisave ko yung link, wait. Hindi, well, I expected this, pero hindi ko in-expect na lelekturan ng Chinese Embassy in Manila ang Pilipinas sa interpretation ng free speech. Oo. Nagulat ako eh. Bakit daw tinatawag na traidor yung mga taong sumusuporta sa China? Ang gusto lamang naman daw ng mga taong ito ay isulong ang friendly relations between China and the Philippines. It is part of the constitution. It is part of the free speech of the Filipinos sa sumusuporta sa China. What? Mind blown ako, guys. Promise. Mind blown ako doon sa part na yun. Nagulat ako eh. Hindi ko talaga in-expect eh. Try kong hanapin. Kasi mga kababayan, as in, nilecturan ang Pilipino sa free speech. Yung bansa na walang free speech, nilecturan yung bansa na may demokrasya. Nagulat talaga ako eh. Di ba? Di ba, Radic? Wala namang free speech sa China. Paano sila makaka-relate dun? Di ba? Ang weird talaga, mga kababayan. Nagulat talaga ako. Wait, pupunta ako Chinese Embassy Manila. Ayan. Daming followers, 219,000. Ba't hindi? Saan na yan? Wait, Wait lang hinahanap ko kung makikita ko pa eh. Saan na yun? Wala na. Mukhang binura na nila. Hindi ko kasi na-save eh. Mukhang binura na nga nila. Siguro may mga sumagot na trigger. Oo. Wala na eh. Wala na siya. Wala na. February 8. Okay. Wait. Tatry ko na. One last try. One last try. Wait. Baka bigla lumabas kapag keyword search ko. Ay, wala. Wala na. In reference yun dun sa sinabi ni Commodore Tariela na traidor daw yung mga Pilipino sumusuporta sa China. Yung sa yung sa West Philippine Sea ng China. Wait lang. Pero parang wala na siya eh. To. February 5. Gulat ako eh. Di ko in-expect eh. Oo. Deleted na kasi wala sila free speech. Ito
na nga. Ito, nakita ko pa, di pa deleted. Ito. You like to talk that freedom of speech is an important right guaranteed by the Philippine Constitution, yet why debate on social media breaks out, blah, blah, blah. Why is it that Filipino voices calling for stable China-Philippines relation and deeper cooperation are instantly branded as treason? Is this not coercion? Straight out of political repression handbook? Or did you somehow overlook Article 3, Section 4 of the 1987 Philippine Constitution? Who the heck do you think you are to lecture us Filipinos on our Constitution and our practice of free speech na kung kayo nga hindi, even you Chinese people cannot even criticize your own president? Free speech, your face! Free speech, your face! Ito, simple lang ang tanong ko, guys. Sana makarating to sa Chinese Embassy of Manila. Sana lang, ano? Sana. Sana lang. Can you tell us one bad thing that Xi Jinping has done in his presidency? Yun lang ang tatanong ko. One bad thing. Yun lang. Or one wrong thing na lang. What wrong thing did Xi Jinping do to the Chinese economy? Yan na lang. Yun na lang. Isang tanong lang, guys. Sana sagutin ng Chinese Embassy Manila. Don't lecture us on free speech. Because the Filipinos can practice free speech anytime. You Chinese, you cannot. Tikas na mukha na itong Chekwa na to. Le-lecturean tayo on free speech. Sila nga hindi marunong nun eh. Diba, Dips? Free speech to in China. Saan daw banda? Tikas ng mukha rin ng Chinese Embassy na to. Yan ang influensya ng United Front Work. O, diba? O, ganyan sila. Ganun sila, guys. Oo. Kaya mga kababayan, tama ho ang sinasabi ni Senator Ping Lacson. May mga homegrown traitors talaga tayo. Ngayon, lalo ngayon, mas vocal sila, kumbaga. Mas vocal sila ngayon, mga kababayan. Kasi, wala ganun talaga. Kailangan ngayon tayo ng China eh. Oo, maniwala kahit sa hindi. Hindi tayo gigirahin ng China, mga kababayan. Dahil kailangan tayo ng China. Mas gusto nila, nakakampi nila tayo bago nila sakupin ng Taiwan. Kaya sisiguruhin nila na yung uupo na mga politiko sa 2028 mga nakalinya sa kanila. So mga kababayan, na ganito lang po muna tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, subscribe. Salamat po sa mga viewers natin kahit madaling araw na 2,521. I'll see all of you tomorrow sa ating pong susunod na live stream. Okay, sana mas kalmado tayo bukas, guys. Okay, so God bless and see you tomorrow. Pasensya na po sa mga mura. God bless you. See you tomorrow, guys. I'll try my best. Hindi lang mumura bukas. Okay, sige. Bye everyone. See you. Huwag ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?